Amen. Sino po dito, you are blessed by the Lord today? Amen po ba? You know, every time that we come to God and you have that sincere heart in coming into the presence of the Lord, I know na hindi tayo ini-ignore ng Panginoon. So, ngayong gabing ito is the last topic ng ating pong series, Unmuted, turning down the noise and tuning into God's voice. No, sa series natin na to, pinag-uusapan natin paano tayo talaga totally makakapakinig sa Panginoon. Paano natin i-unmute yung mga bagay na kailangang tanggalin muna. O mga bagay na nagbibigay sa atin ng distraction sa ating buhay. And we've been talking about this for almost a month now. No, tinuturuan tayo ng series na ito kung paano tayo makikinig sa Panginoon. Because there is an important or urgent na bagay pagdating sa ating mga Christians. Sa panahon po natin ngayon, we can be fooled. Pwede tayong ma-deceive ng mga bagay sa ating pong kapaligiran. At kung hindi ka marunong makinig sa Panginoon, pwede kang maligaw. Pwede tayong mawala. Pwedeng magkaroon tayo ng maling interpretasyon sa mga bagay-bagay sa buhay po natin. At ngayong gabing ito, I'm so excited because, I think this is the first time na personally ako, ituturo ko tong bagay na to. Kasi parang hinahanap ko sa mga listahan ng preachings ko dati. Di ko pa na-preach itong verse na ito. Pero madalas natin itong naririnig, itong verse na ito. Or should I say, mga verses na ito. Pero maganda yung gagawin ng Panginoon sa atin dahil naniniwala ako na pinipare ni Lord ang gabing ito for something greater. And this could be the night when you will receive the yes of the Lord. This could be the night where you will receive the answer of God sa matagal mo nang ipinapanalangin. This could be the night when you will receive the peace that comes from the Lord. Kasi yung kahit ano yung isagot niya, alam mo galing kay Lord yun, so may kapayapaan yun. Whether it's a no, it's a wait, or it's a yes, as long as it is from the Lord, you know there's peace in it. Alam niyo po, we're living in a world full of noise, no? Ang daming ingay. Ang daming notifications, opinions, fake news. Ang social media ay punong-puno ng ingay. Tapos, sa mga nag-aaral, may academic pressure pa. Sa work, may pressure pa sa company. May ingay siguro yung ka-office mate mo or yung boss mo. And minsan, sa sobrang ingay ng mundo, nagiging mahirap i-distinguish what God is saying. And many believers would ask, how do I hear the voice of God? Natanong mo na ba yan bilang isang Christian? Paano ko maririnig ang salita ng Diyos? Or yung boses ng Panginoon? I really want to hear God's voice, but how? Pero the answer is already sa word na pag-uusapan po natin. Because in John chapter 10, verses 3 to 6, and then mamaya, verse 27, in-explain ni Jesus yung original connection between a shepherd and a sheep. And how is it important, itong pinag-usapan nila nung panahon na ito, kung gaano to ka-importante sa panahon po natin ngayon. So para magkalinawan tayo, let's read it. John chapter 10, verses 3 to 6, and then later on, sisingle out lang natin yung verse 27. Kasi yung verse 27 is like a summary of what's written in verses 3 to 6. Sabi niya, si Jesus Christ yung nagsasalita at sabi niya, the gatekeeper opens the gate for him and the sheep listen to his voice. He calls his own sheep by name and leads them out. When he has brought out all his own, he goes on ahead of them and sheep follow him because they know his voice. Verse 5, but they will never follow a stranger. In fact, ang tinutukoy dito yung sheep like literal na tupa. In fact, they will run away from him because they do not recognize a stranger's voice. Verse 6, Jesus used this figure of speech, but the Pharisees did not understand what he was telling them. Alam niyo po, dito makikita natin sa biblical times,
shepherds didn't drive sheep from behind. Nakalid sila sa front. The sheep learned to recognize the shepherd's voice among many others. Kaya pagdating ng verse 7 or 27, sinabi doon, "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me." So, context, ang kausap niya dito, well, syempre, yung mga listeners niya, yung mga followers niya, but at the same time, yung mga hindi din nagfo-follow sa kanya. Mga Pharisees, no? Sabi dito sa verse 6, sinabi na daw niya ito, ginamit niya daw ito, or ginamit niya yung mga salitang ito as a figure of speech, but the Pharisees did not understand kung ano ba yung pinagsasabi ni Jesus. Kaya when Jesus says on verse 27, "My sheep hear my voice, and I know them, they follow me," it's actually a total flex ng authority ni Jesus. Therefore, we can realize the true followers of God are not identified by religion or position. Ang tunay na follower ng Panginoon, they have the ability to recognize and follow the shepherd's voice. So to live unmuted sa gulo at ingay ng mundong ito, we need to learn how to vibe with the shepherd's frequency. Kanina, sino dito habang nagpe-praise and worship tayo, nung simula nakikivibe ka muna, di ba? Parang alam ko tong kantang to Nakikivibe ka, maya-maya alam mo na. Maya-maya sumasabay ka na. Di ba? Ganun sa mga party. Una, makikiganyan-ganyan ka lang. Mamaya-maya, pati ikaw kumakanta na rin. Why? Kasi natutunan mo na kung ano yung frequency. Sa mga nakaabot dito ng mga radio, no? Kapag, mayroon pa naman hanggang ngayon yan, di ba? Kapag pagkapangit yung frequency, hindi mo maintindihan kung ano yung sinasabi ng DJ, o kaya yung nagsasalita doon, hahanapin mo yun, i-tune in mo yun maigi. At napaka-importante po niyang illustration pagdating sa mga Christians na kagaya mo at kagaya ko. Kapag blurred, hindi malinaw ang mga bagay-bagay, i-tune in mo maigi yung sarili mo kay Lord. Kasi si Lord ay nagsasalita. Si Lord ay may pangungusap. And that is the title of our message tonight, Vibe to the Shepherd's Frequency. Paano tayo makikinig? Ano ka makikivibe? Paano mo gagawin na palaging makinig sa voice ng Panginoon? Dito po sinabi sa verse 3, sabi dyan, "The gatekeeper opens the gate for him, and the sheep listens to his voice." Sabi sa verse 27, "My sheep listen to my voice." So kanina yung verse 3 talks about what? It talks about the literal na shepherd. Kasi nga gumamit si Jesus ng figure of speech, gumawa muna siya ng illustration. Pero pagdating ng verse 27, ang pinapakita na ni Jesus ay authority niya. "My sheep hear my voice," or listen to my voice. So how are we going to do this? How are we going to vibe to the shepherd's frequency? Number one, napaka-importante po nito, the recognition. Yung word na recognition. Yung action na recognition. Sabi niya, "My sheep hear my voice." Now, hearing God begins with what? Recognition. Jesus says, His sheep hear His voice. Yung Greek word na ginamit po dito is akuo. Ang meaning po nito is to listen with attention, to understand, to respond. Pinakamagaling na kayang gawin ng katabi mo ay yung mukha siyang nakikinig pero hindi talaga siya nakikinig sa pagkakwento mo. Meron pa yung ganito, aha. Pero pag tinanong mo, ano naintindihan mo? Pakiulit nga, pakisummarize, wala kang maisa-summarize. Kasi maraming tao mukhang nakikinig pero hindi naman talaga nakikinig. Sana hindi yan talent ng katabi mo or ng kasama natin sa online. Amen ba? Kasi yung word dito na ginamit, akuo, it means listen with attention. As in talagang nakatutok ka para maintindihan mo at para makapag-respond ka ng tama. So hindi lang ito pumasok sa tenga, tapos labas na,
yung klase ng pakikinig na meron sila, yung klase ng pagre-recognize nila sa voice ng shepherd, tumatagos sa puso nila. Kaya nung sinabi ni Jesus, the sheep followed them, sabi sa verse 4, the sheep followed them, or followed him, yung shepherd daw, the sheep followed him because they know his voice. Kaya daw sumusunod yung mga tupa kasi kilala nila, recognize nila sino yung naglilid sa kanila. Ang mga tupa, they learn to recognize their shepherd's voice. Nakita ko to sa isang reels. Siguro for sure matagal na yon kasi mukha namang matagal na. So there's like a group of visitors na nagpunta sa, hindi ko alam kung anong bansa, but yung bansa, siguro Israel. Yung bansa na yun ay may mga ganyan, may mga tupahan. So sabi nung isang turista, sabi niya, totoo ba na magaling ang sheep sa pakikinig ng shepherd, sa namin ng voice nila, nare-recognize ka ba talaga nila? So sabi nung confident yung mama. Sabi niya ganun, sige, let's try. Sabi niya ganun, let's try. Sabi niya ganun, sabi nung shepherd, try niyong tawag sila. So yung una, parang gagaling-galing siya, no? Di ko alam kung butiki pa yung tinatawag niya, pero so wala. Una lang, parang medyo gumanon lang yung mga sheep, pero after nun, wala. Hanap ulit sila ng pagkain. Ando sila sa parang sheep pen. Sabi, wala. O yung isa naman, ginawa niya ulit yung sound niya. Third, fourth, walang lumapit kahit isang sheep. Pero pagkatapos niya, sabi nung shepherd, ako naman, isang bigkas pa lang niya ng tawag niya. Nagulat yung 4 na tourists. Biglang naglapitan yung mga sheep. Palakpakan talaga sila. Sabi nila, totoo pala. Na ang mga tupa, they know how to recognize the shepherd's voice because they spend time with him daily. Imagine mo, araw-araw kayong magkasama. Yung kasama mo sa bahay, di ba alam mo na kapag siya na yung darating? Alam ko na siya yan. Bakit? Siya lang naman yung matunog yung mga susi pag dumarating eh. Di ba? Nasa CR ka, may nagsasalita. Ay, kilala ko yan. Si mama yan nagsasalita. Bakit? Araw-araw mo siyang kasama eh. So in the same way, believers learn to recognize God's voice through what? Constant exposure to Him. Alam niyo po, ang scripture, kino-confirm niya that God speaks. Hanggang ngayon, nagsasalita si Lord. And His people recognize His voice. Sa book of Isaiah, chapter 30, verse 21, sinabi doon, your ears shall hear a word behind you saying, this is the way, walk in it. Nagsasalita pala si Lord. Dapat matutong tayong makinig. And actually, in the book of Hebrews, chapter 4, verse 12, di ko na pinalagay yan, sinasabi nito that the word of God, it is living, it's active. Meaning, ano ibig sabihin nun? Ang word daw ni God, it's living and active. Ibig sabihin, hanggang ngayon, continuously, si Lord ay nag-i-speak sa atin through His word. Hindi porket na sulat ito 1,000 years ago, hindi na siya effective ngayon. It is still active. It is still living. But I also remember the time when a person in the Bible was not yet able to recognize the voice of God. Sino yon? The first time he heard the voice of God, he thought it was his mentor. And yet, he became, and he was called to become a prophet. It's Prophet Samuel. Nung si Samuel ay nasa loob na ng simbahan as protege ni priest Eli, isang gabi habang siya'y natutulog or nakahiga, he heard a voice saying, Samuel, Samuel. 2 beses niyang narinig. Yung unang beses niya, punta siya sa leader niya. Sabi niya, bakit po? Bata pa si Samuel nito. Hindi niya pakilala yung voice ni God. Sabi ni Eli sa kanya, hindi kita tinatawag. Di natulog siya ulit, nahiga siya ulit. Na maya-maya narinig din naman niya, Samuel, Samuel. Pulik siya ulit kay Eli. Sabi niya, bakit po? Sabi niya, hindi kita tinatawag.
Pero may naisip na si Eli. Sabi niya, Samuel, the third time or the next time na marinig mo yung voice na tumatawag sa'yo, ang isagot mo, here I am, Lord. Speak, your servant is listening. So the third time that God called Samuel, sinagot niya na si Lord. Speak, Lord, your servant is listening. At first, he was not able to discern or recognize the voice of God. Kaya wag ka naman masyadong malungkot. Kung minsan ay nasablay ka pa, ganyan talaga. Kasi nga, kailangan ng constant exposure para ma-recognize mo. But listen to this very carefully. During the time na hindi niya ma-recognize pa ang voice ni Lord, naging co-discerner niya ang kanyang leader na si Eli. That's why he was able to respond to God. Alam niyo, magandang guideline din yan sa pagre-recognize natin ng voice ni Lord. Kasi hanggang ngayon naman, kahit na minsan, kahit na tayo ay matagal ng Christian, sino dito a-agree na minsan nalilito ka pa rin, voice ba talaga ni Lord yun? Si Lord ba talaga yun? Di ba? Ito yung magandang guideline sa atin. Gagamit si Lord ng tulong ng ibang mga matured Christians, whether it's your leader, your pastor, or kahit ka-coworker mo na matured na Christian, para malaman mo na voice niya yun. Kasi pag meron sa yung ipagagawa ang Panginoon, you have to know first, you have to recognize first. Kaya hindi yung, narinig ko si God, agad-agad. Kasi ako naniniwala ako, maraming nagtanong sa akin dyan, Pastora, paano mo po malalaman kung word ni God yon or galing kay Lord yon? I always say this, there is a confirmation. Pag word ni Lord, may magko-confirm. Kaya pag walang nagko-confirm, yaan mo na muna. Pag-pray mo. Tapos nung nalaman niya na at lagi na siyang nakikinig kay Lord, naging madali na lang kay Samuel na ma-recognize ang voice ni Lord. Pansinin nyo, hindi naman agad, nung sinabi ba ni Hannah, sige Lord, sa'yo na to. Hindi naman agad-agad Proseso. Kaya lang, gawan mo ng paraan. Gawa ka ng paraan para ma-recognize mo yung voice ng Panginoon. Expose mo yung sarili mo kay Lord araw-araw. You know, God's voice becomes clearer the more we immerse ourselves in His truth. So starting today, para ma-recognize mo yung voice ni God, we must intentionally lower the volume of other voices. Anong gagawin natin? Pastora, sa panahon natin ngayon, how will I apply this to my life? Number 1, spend time in reading the scripture. Lagi kang magbasa ng salita ng Diyos. Lagi mong aralin ang salita ng Panginoon. Create moment of quiet prayer. Alam ko, gets ko, na pagising mo sa umaga, lalo na sa mga young pro, nakalista na kagad anong mga gagawin mo. Pero kuha ka ng pagkakataon doon sa oras na yon para magkaroon ka muna ng quiet na moment with the Lord sa pananalangin. You can also ask the Holy Spirit for discernment kung kay Lord ba to o hindi. And you have to filter what you constantly listen to. Kaya nga, co-discerner is important. Kaya kung nararamdaman mong may pangungusap si Lord, i-recognize mo. Hindi takbuhan mo. Di ba sinabi ko nga sa Women Empowerment nung nakaraan, bakit pag si Lord nangungusap sa'yo, parang kang takot na hindi mo parang mumu yung parang ghost ba? Alam mo yun? No, si Lord. I-recognize mo. Siyempre, ikaw, sinong gusto mong kausapin ni Lord? Siyempre, ang kakausapin ni Lord, mga servants niya. Siyempre, ang kakausapin ni Lord, mga anak niya. Tatay mo siya So, bakit ka pa magugulat sa pangungusap ni Lord? Nakikipag-usap ka naman sa Kanya. Nagpipray ka naman. Kaya napaka-importante, we recognize nang sa ganon, hindi ka na natatakot. Alam mo yun? Hindi ka magdadalawang isip. Again, the more time we spend with God, the more familiar His voice becomes. You cannot recognize a voice
Listen to this, young professionals. Everyone na nakakarinig sa akin ngayon, gusto ko maintindihan mo to. You cannot recognize a voice you rarely listen to. Hindi mo mararecognize ang isang boses na madalang mo namang marinig. Alam mo yun? Kaya sa quiet time mo, you speak to God and let God speak to you. Sa prayer, di ba ang prayer, two-way communication yan. Nagpipray ka, tama, you pray to God, you share your thoughts, you share your heart to God, pero hayaan mo din si Lord mangusap sa'yo through His Word. Well, I still believe na meron pa rin mga audible voice. I still believe na si Lord bigla pa rin mangusap. And I know for sure na maraming pagkakataon na kapag si Lord ang nangusap sa'yo, hindi mo alam kung saan ba niya ipinadaan yung voice niya. Sa puso mo, sa isip mo. Di ba? Hindi, nangusap si Lord sa akin eh. Paano nangusap si Lord sa'yo? Basta, di mo ma-explain. Parang pumasok ba siya sa isipan ko? Dumaan ba siya sa puso ko? Alam mo kung bakit? Kasi yung word na akuo is to listen with attention. Kapag ang isang tao, full ang attention niyan, mula ulo hanggang paa, lahat ng cells niya nakikinig. Yan ang attention. Kaya minsan, pag nangusap si Lord, at attentive ka nakikinig, tila baga lahat ng parte ng katawan mo, pinasukan ng word ni God. Kasi lahat ginagamit mo just to attentively listen to God. That's how we recognize the voice of the Lord. Hindi tayo pwedeng maging false prophet dito. Alam mo yun? hindi pwedeng sabi, pag daw ba kay Pastor Paul ka daw nagpa-mentor. Tama na nga. Basahin nyo na lang sa comment section. Hindi pwede. Hindi rin pwede palaging sabi ni God. Ako naniniwala ako sa sabi ni God. Pero maniniwala lang ako sa iyo sa sabi ni God kapag yung sinabi mo na sinasabi ni God, tumatama sa word ni God. Kasi tatandaan mo to, hindi lilituhin ni Lord ang kanyang salita. Amen po ba? Hindi lilituhin. Pwedeng hindi exact na exact. Yun kasi yung inahanap ng iba eh. Bakit may ganyang bang binasa? Pwede kasing hindi exact na exact, pero may pangyayaring ganun na ganun. Pag nagbasa ka ng Bible, huwag ka lagi yung masyadong verbatim or masyadong hindi ganun lagi magbasa ng Bible. Pwedeng minsan diretsuhan, di ba? Kaya po alam niyo po, pwede pa po kayo mag-enroll sa ABC. Bibigyan ko pa kayo ng chance na makapag-enroll. Hindi mo pwedeng magbasa ka ng Bible and that's it, no. Iba't iba yung kapamaraanan para ma-interpret natin yung Bible, hindi lang yung sa sarili mong kagustuhan or sarili mong pangungusap. Ay, maniwala kayo. May isang pelikula, isinagawa siyang pelikula ng isang leader ng isang religious organization. Pinanood namin ni Bishop yun eh. Siguro alam niya yun. Kasi we got curious how this man was able to receive daw a word from God into this, into that. Magaling naman pala siya noong una. Okay naman pala talaga. Magaling nga siya sa debate. Matalino yung mama. Kaya lang, based dun sa kwento niya, nung kanyang kinulong ang sarili niya, I don't know kung ilang days yun, kinulong niya yung sarili niya, wala siyang kinausap, hindi rin siya kumain, wala siyang kinausap, pati asawa niya hindi niya kinausap. Ang hinahanap, kaya niya din ginawa, kasi hinahanap niya ang tunay na relihiyon. Sabi ko habang nanonood ako, nang hindi pa kami nagdi-discuss, kasi feeling ko lahat ng nanonood doon ay karelihiyon niya. Nung lumabas na kami, sabi ko, mali kasi yung hinanap niya. Ang hinanap niya ay tunay na relihiyon. Because God is not after religion. He is after relationship. Tama yun. Pastora, ito, di ba? Relihiyon naman to. Pag umaten tayo, tama. But your relationship with God will lead you to be part of His family, of His community. Kaya napaka-importante ng recognition.
Kasi baka may pinakikinggan ka, and that person, or maybe that organization would always say this and that, hindi na pala yung tinuturo ng Panginoon. So to vibe the shepherd's frequency, we must turn down the noise of the world so we can recognize the voice of God. Number 1 na importante, recognition. Pagdating ng verse 27, sinabi niya, "My sheep listen to my voice. I know them." I know them. Pangalawa, para patuloy tayong matuto makinig sa Panginoon. Una, yung recognition. Pangalawa is relationship. Sabi ni Jesus Christ, I know them. The Greek word na ginamit po dito is ginosko. Ginosko. Ang ibig sabihin to, meaning it's deep, personal, relational knowledge. Ulitin ko relational knowledge. Bakit ko inulit? Because this is not intellectual knowledge. This is about intimate relationship. Relational knowledge. Iba yung, alam ko kung saan siya nakatira. Alam ko yung favorite color niya. Alam ko yung cellphone number niya. Alam ko yung social media accounts niya. Alam ko kung anong trabaho niya. Magkaiba yun sa alam ko kung anong ikinasasaya niya. Alam ko kung anong kinalulungkot niya. Alam ko kung upset siya or hindi. Nararamdaman ko kung kailan siya discouraged or not. Napansin niyo? Magkaiba yung intellectual knowledge sa intimate or sa relational knowledge. Intellectual knowledge, pag ginugol mo, na-try nyo nang i-google yung sarili nyo. Try nyo lang, pag gusto nyong magpa-vain or whatever. Try nyo lang i-google yung sarili. Pag ginugol mo yung sarili mo, lalabas lahat ng information. That's intellectual knowledge. But listen to this. Google will not be able to know kung paano ka dapat pinasasaya. Hindi masasabi ni AI ano ang magiging dahilan ng iyong paglungkot. Sasabihin niya siguro, kasi meron na ngayon, kaya niya nang sabihin anong personality mo eh. Pero hanggang dun lang. Mababaw. Kaya yung, hala, binigyan niya ako ng sunflower, kilala niya talaga ako. Ay, teka lang, relax ka lang. Like, hello, halos lahat naman gusto ng sunflower. Or kung hindi man lahat, maraming may gusto ng sunflower. Hala, binigyan niya ako ng papel kulay pink. Hala, alam niya talaga, grabe, very attentive talaga siya sa akin. For all you know, yun na lang yung natirang color doon sa National Bookstore. Natsambahan niya lang. Alam mo yun? Iba yung relational knowledge. Huwag mong gagawin sa kanya yan kasi malulungkot siya. Alam mo, lagi mong sabihin sa kanya yung bagay na yan kasi alam mo, nagpapasaya sa kanya yan. So, hindi lang ito stalker level na alam yung mga facts about you. Nung sinabi ni Jesus, I know them, I wanna tell you this. Nung sinabi ni Jesus, I know them, siya lang ang confident na magsasabing kilala ka niya. Loob at labas, kasamang balon-balunan mo. Si Jesus lang. And the level ng knowledge ni Jesus about you, wala sa kalingkingan ng mahal mo sa buhay, kahit ng nanay mo na naglabas sa'yo. Maaaring kilala ka ng nanay mo, pero hindi sa level ni Jesus. Kasi si Jesus, kahit yung bagay na hindi mo pa nadidiscover sa'yo, alam niya na kaya mo. Bakit ka minsan ilalabas ng Panginoon sa comfort zone mo? Na tila baga parang pahihirapan ka niya. Hindi para pahirapan ka, kundi para ma-discover mo ang alam niya na sa'yo. Para ma-discover mo kung sino ka pa, kung paano ka niya pa kineate. So hindi lang ito stalker level na alam ang facts. It's an intimate relationship. Jesus knows your name and He knows your struggles.
He knows your deepest secret. Even the secret that no one knows, kundi akala mo ikaw lang, pero alam din ni Jesus. In John chapter 10 verse 3, Jesus described the shepherd. Sabi niya, He calls His own sheep by name and leads them out. You know, the shepherd knows each sheep personally. Nakakita ka na nito? Sa mga fur parents, meron kang 10 aso. Pare-pareho naman sila halos ng kulay. Nagkakaiba lang sa tenga siguro, sa buntot. Pero alam mo kung paano sila tatawagin sa pangalan nila. Ganon daw yung shepherd. Kahit isang flock pa yan, kilala niya sino si Peter, sino si Paul, sino si John. Ganon din si Lord. Kahit sobrang dami pa natin, at kahit na nakapila tayo lahat kay Lord, tapos ikaw yung nagtatago sa likod, kita ka pa rin niya at kilala ka pa rin niya. God does not merely know us as a crowd. He knows us individually and relationally. Sino dito masaya, kilalang-kilalaan ng Diyos na pinaglilingkuran mo? Amen ba? Na ikaw may nadidiscover ka pa sa sarili mo, pero si Lord siguro ngumingiti na lang. Alam ko na yan, anak. You know, throughout the scripture, God emphasizes relationship over religion. Jeremiah 29:13, sabi doon, You will seek me and you will find me when you seek me with all of your heart. Tapos sinabi din sa Psalm 25:14, The Lord confides in those who fear Him. So si God, nire-reveal niya yung puso niya most clearly to those who walk closely with Him. One thing I realize about leadership, following God, following your calling. Kahit na minsan magkakasama tayo dito sa church, you will not be able to explain, or maybe your church mates, hindi naman masamang tao, nagmamature naman kay God. Pero most of the time, napansin ko lang based on my experience din at sa experiences ng iba, pag si Lord nangusap sa'yo, kahit Christian pa yung kausap mo, minsan di niya maiintindihan yung pangungusap sa'yo ni Lord. Alam mo kung bakit? Kasi sa'yo lang yun sinabi ni Lord. At kung ano man yung reason bakit niya yun sinabi sa'yo. One time, I think ito yung panahon ng relationship na binubuo namin. I know for sure may mga gagawin si Lord sa relationship. So I've been praying to God, Lord, lead mo ko, Lord, i-direct mo kami and all that. So si Lord, syempre, mangungusap, ganyan-ganyan. Tapos minsan pag nagmi-meeting kami, I was trying to convey the message of God, this is what God wants, ito yung gawin natin and all that. And most of the time, hindi man lagi, pero may mga pagkakataon na nararamdaman kong parang hindi masyadong gets ng team ko, pero susunod na lang sila. And then sabi ko, Lord, parang may nakaramdam ako ng frustration na parang, bakit parang walang, nag-gets ka na, bakit parang walang gumanon? Parang wala akong kasama ba na naiintindihan niya yung nararamdaman ko. And then God spoke into my heart, kasi sa'yo ko sinabi. And leaders, most of the time, kaya unang sa'yong sasabihin ng Lord, kasi ikaw yung nag-i-lead sa kanila eh. Kaya huwag kang magtaka. Kung ikaw yung unang bibigyan ni Lord ng confirmation, kakausapin ka niya. Kaya ang sabi ko, one time din, this week lang sa devotion ko, na-post ko din nga atayon eh. As a leader, dapat amaan pa tayo, nagde-develop pa tayo. Dapat lumalago pa tayo. Imagine, you're leading these people. Diba? Nililid mo itong mga taong to. Dapat mas natututo tayo makinig kay Lord. Dapat mas natututo tayo na sumunod sa Panginoon. Dapat nagde-develop pa tayo ng skills natin, yung spiritual na mga skills natin, develop natin yan. Kasi bakit? Naglilid ka ng tao eh. God reveals His heart most clearly to those who walk closely with Him. Napansin niyo si Jesus Christ? Meron siyang crowd moments, pero meron din siyang 12 disciples moments. Meron siyang moment with the crowd, nagtuturo siya sa crowd. Pero pag importanteng bagay,
kagaya ng pagtuturo niya about harvest. Ang kausap niya hindi crowd. Ang kausap niya, disciples. Because no one will ever understand a shepherd, only his sheep. Di mo maiintindihan pag hindi ka sumusunod kay Lord. Pero ikaw na sumusunod kay Lord, maiintindihan mo yung puso ng Panginoon. Bakit? Na isi-share niya yan sa'yo. Di mo man 100% kasi maiintindihan, alam ni Lord, makakatch mo kahit papano. So if we want to hear God's voice clearly, we must cultivate what? Closeness with Him. I-cultivate mo yung relationship nyo ni Lord. This means patronizing time with God, not just task for God, time, not just task. Magkaiba kasi yon. Magkaiba yung gumagawa ka para sa Diyos, magkaiba yung nagbibigay ka ng oras para sa Diyos. Worshipping privately, not only publicly. Dapat yung worship nga natin eh. Sino dito, ako kasi naging gawain ko na to eh. Habang ako nagpe-prepare pag Sunday, ino-open ko na yung, for example, yung Spotify ko. I listen to worship songs. Habang nagbe-makeup, nag-aayos, I am worshiping God already. Kaya pagdating ko ng church, my heart is ready. I'm excited to clap my hands. Alam mo yon? Excited ako na magpuri sa Panginoon. Bakit? Kasi privately nagwo-worship ako kay Lord eh. Hindi stranger sa akin. Napapalakpak ako ng kamay at kakanta ako sa Panginoon. Natila baga parang utang na loob pa ni Lord pag tinaas mo ng kalahati ang iyong kamay na ganyan. But I understand, siyempre sa mga medyo bago pa, medyo strange pa. Kaya nga, cultivate natin yung closeness natin sa Panginoon. Cultivate natin yung intimacy natin kay Lord, yung relationship natin sa Panginoon. It also means practicing daily dependence on Him. Araw-araw. Naalala niyo yung preaching nung nakaraan? About mana? Sabi doon, yung mana daw, hindi ka pwede mag-ipon. Pera na lang kung ika-6th day. Bakit? Kasi kahit, 5 kayo sa bahay, dapat 5 lang kunin mo. Kahit kumuha ka ng 10, yung matitirang 5, hindi mo rin makakain. Because at the end of the day, mabubulok yan at madidecay. Pero na lang kung ika-6th day yon, kasi on the 7th day, Sabbath yon, bawal magtrabaho. Kaya yun lang yung pagkakataong inaalaw ni God na kumuha kayo ng pang-reserve for the 7th day. Pero pagdating ulit ng first day, ganun ulit. Anong pinapakita ng Panginoon? Bakit niya ganun ginawa yung mana? Bakit hindi dala isang buhusan? O sige, mag-ambak kayo dyan, tapos kainin niyo kung kailan niyo gusto. Bakit araw-araw? Kasi gusto ng Panginoon, araw-araw nakadepende sila sa Diyos. Na araw-araw naghihintay sila, Lord, provision. Lord, strength. Lord, word. And wala ka namang ibang kapamaraanan para i-develop yung relationship mo kay Lord, kundi araw-araw na i-practice mong dependent ka kay Lord. Sana wag kang dumating sa point na sabihin mong, Lord, ngayong araw na to, tabig mo lang. Ako na to, Lord. Kaya ko na to, God. No, araw-araw, kahit alam mo na. Sa mga nagtatrabaho dito, kahit alam mo na yung trabaho mo, dapat dependent ka pa rin kay Lord. Because anytime, there's gonna be something new. Any day, any time of the day, pwede kang mabulaga ng gawa ng kaaway, ng hindi inaasahang mga bagay. Pag dependent ka kay Lord, Lord, let your will be done. Just allow me to do your will, God, in my life. Pag dependent tayo sa Panginoon. Alam niyo po kung bakit? It is possible to know church, know theology, to know ministry, but still struggle to know the voice of God. Si Samuel nga, di ba? Nakatira na sa church. Hindi niya pa rin unang na-recognize ang voice ni Lord. So don't ever tell me, matagal na akong Christian, I know the voice of God already. It is
possible na alam mo ang church, alam mo ang theology, marami kang nag-graduate na theology, courses, alam mo ang ministry, but still you're struggling to know the voice of God. Kay Lord ba to o hindi? Minsan mas malakas yung voice mo kaysa sa voice ni God. God speaks most clearly to those who walk closely with Him. Kasi ang pakikinig sa Panginoon, hindi yung malayuan. God, salita ka nga. Ano yon? Salita ka nga. Sige na. Di pwedeng ganun. Gusto mo marinig si Lord? Ganito dapat. Gusto mo ako makinig? Lapit ka. Lapit pa. Pinakamalapit. Pansin niyo yung si Elijah, dumaan ng thunder, walang salita. Dumaan ng wind, walang salita. Dumaan ng earthquake, walang salita. Lahat yun maiingay. Pero walang salita. Pero pagkatapos nun, anong meron? Whisper. And if you do not, cultivate that relationship, you're gonna miss the whisper of God. Pag hindi cultivated yung relationship ni Lord, hindi mo inaangat, mamimiss mo yung bulong ni Lord. Mamimiss mo yung word ni God na nagsasalita na pala siya sa'yo, sinasagot na pala niya yung panalangin mo. So the more we cultivate relationship with the shepherd, the easier it becomes to hear Him. God's voice becomes clearer when relationship becomes the priority. Kaya sabi mo sa katabi mo, i-prioritize mo si God. Prioritize natin si Lord. So napaka-importante, recognition. Pangalawa, relationship. Last but not the least, verses 4 and 27. Sabi ng verse 4, when He has brought out all His own, He goes on ahead of them. And His sheep follow Him because they know His voice. Sabi sa verse 27, my sheep listen to my voice, I know them, and they follow me. Number 3, is the word response. Sabi doon, they follow me. So the final mark of hearing God is obedience. Kala ng iba, narinig ko yung audible voice ni God. Grabe. Tremble talaga. That's good. I mean, hindi ko naman mamaliitin yung experience mo. But the final mark of hearing God's voice is obedience. Kahit marinig mo ng paulit-ulit, kaya maglaba, nanonood, napansin nyo, nanonood pero kayang mag-text, nanonood pero may kausap siya pero may ginagawa din siya. Kasi ganun tayo kine-create ni God. Napansin ko yan sa dalawang anak ko, si JC, tsaka si Jazz. Nung si Jazz ay medyo lumalaki-laki na at alam mo yun, nakakapagsalita na. Napansin ko si Jazz. Although si JC, attentive din naman sa voice ko. Pero si Jazz, yung mas attentive. Hindi ko siya kailangan tawagin ng sobrang daming ulit. Unless na lang ayaw niya akong pansinin. Pero si JC, simula nung natutong manood, magugulat ako, nakakatatlong tawag na ako. JC, alam ko naman, hindi naman bingi yung anak ko. Pina-check ko naman, okay naman, nakakalinis naman ng tenga. Sabi ko, akala ko hindi ko sasabihin to kasi naririnig ko to sa nanay ko eh. Madalas sinasabi ng nanay ko, ano ba, mga bingi ba kayo? Hindi niya ba ako naririnig? Tapos sinasabi ko na din siya. Sabi ko, nanay na talaga ako, no? Sabi ko, JC, kaya bakit tinatawag? Di mo ako naririnig? Tapos parang siya, alam mo yung innocente look? Parang, kaya ba ako tinatawag? Ayaw niya nang sumagot eh, kasi alam niya, bad trip na ako eh, alam mo yun? But then I realized, ganun pala talaga. Kasi kahit tatay niya, ganun eh. Pag sabi, hindi, walang joke to hindi ko rin naman ibababa yung asawa ko, syempre. Pero pag yun nakatutok na, it's either sa phone niya, o kaya sa laptop, ang pagitan namin, ganyan lang Nandyan ako. Mahal. In fact, they will run away from Him because they do not recognize a stranger's voice. Tatakbo sila, lalayo sila,
Kasi hindi nila ma-recognize ang voice ni God. Mga lalaki na single dito, pag gusto nyo manligaw, una ipanalangin nyo. Pangalawa, pag nagsalita kayo, Lord, samahan mo ko. Kasi ang tunay na Christian na babae, tatakbo yan kapag hindi word ni God. Kapag yung mga tipong, sobrang ganda mo. Ay, pambihira. Parang word ng manyakis yun eh. Parang hindi no? Hindi naman sa no. Importante na binabalutan ka ng salita talaga ng Panginoon at ng kapangyarihan ng Diyos. Kasi sabi dito, ang stranger, tatakbuhan ng mga sheep because they do not recognize His voice. Kaya ang tunay na nakarinig sa Diyos ay sumusunod sa Diyos. True sheep not only recognize the shepherd's voice, they respond to it. Ano kung narinig mo? Ano kung na-touch ka? Kung di ka naman nag-obey, hindi mo pa din yun talaga narinig. True sheep don't just sin zone the shepherd. They actually move. Hindi yun narinig nila yung voice ni Lord, tapos dead man na lang, na para bang wala kang narinig. This means true followers of Christ learn to discern voices. They know the difference between God's voice and the voice of culture, voice of fear, voice of temptation. Kaya hearing God's voice is not proven by what we hear. Saan mo mapapatunayan na tunay na nakinig siya sa Diyos? Kung paano siya nag-respond after niya makarinig. Hearing God's voice is not proven by what we hear, but by how we respond. You know, the Bible constantly connects hearing God with obedience. Sabi po sa James chapter 1 verse 22, do not merely listen to the word and so deceive yourself. Do what it says. Sabi mo sa tabi mo, do what it says. Yung narinig mo daw kay Lord, gawin mo daw. Kung narinig mo kay Lord, go and make disciples of all nations, do it. Kung narinig mo sa Panginoon, nabasa mo sa salita niya, love your enemy, pray for them and bless them, do it. Kasi yun yung tunay na nakarinig kay Lord. Luke 11:28, sabi doon, blessed rather are those who hear the word of God and obey it. Pinagpala daw yung mga taong hindi lang basta narinig yung word ni Lord. Alam mo saan ka pinagpala? Nung sumunod ka na. So hearing God is not proven by spiritual language, but by spiritual obedience. Many people would ask God, na Lord, magsalita ka naman. Please speak, Lord. But the real question is, are we willing to follow when He speaks? Kapag ang salita ng Diyos, malinaw na narinig mo, forgive someone, na kung saan nag-hold ka ng resentment, are you willing to obey it? Pag ang word ni God sa'yo, step ka na forward sa calling ko sa'yo. Kahit feeling mo unqualified ka, are you willing to obey it? Pag sinabi ni Lord sa'yo, trust me on this. Etong uncertainty mo ngayon, trust me on this. Are you willing to obey it? O hahanap ka na naman ng kapamaraanan para gawin mo sa sarili mong way? Pag sinabi ni Lord sa'yo na surrender mo sa akin yung control over that situation, are you willing to let go of the manibela? At sabihin kay Lord at ikanta kay Lord, Jesus, take the wheel. Willing ka bang gawin yun? Kasi tayo mga tao, lalo na mga young professionals, you're trying to do things on your own sometimes na nakakalimutan natin, teka lang, si Lord nga pala ang dapat driver. Hindi pala ako. Kaya ang tunay na evidence of hearing God is obedience. Kaya sabi ni Jesus Christ sa bandang dulo, I know them and
they follow me. Yun yung difference. Nung kausap niya yung mga followers niya at kausap niya yung mga Pharisees. Look at the Pharisees during that time. Ito, yung mga, hindi man lahat kasi may mga, di ba, may mga religious leader na kumilala talaga sa Panginoon. Pero ang daming Pharisees, they know the truth. Kabisado nila ang Torah. First 5 books of the Bible. Bata pa lang, kabisado na nila yan. Nag-aral sila ng law, nag-aral sila lahat. And then, yet, they don't obey God. They don't obey Jesus. Kaya ang tunay na nakarinig kay Lord, okay yun, tama yun, mag-aral ka. Wala namang masama dun eh. Pero dapat, habang nag-aaral ka, kung sino si Lord, ano ang salita ng Panginoon, dapat inaaral mo din paano sumunod sa Panginoon. Why? Because sheep do not debate with the shepherd. They just follow. Wala ka, ewan ko sa inyo, pero ako, wala pa ako nakitang tupa nakipagdebate sa shepherd niya. Sabi ng shepherd niya, kanan tayo. Sabi ng sheep, ay hindi pwede. Galing na tayo dyan eh. Alam mo yun, shepherd. Kailangan kumaliwa tayo. Wala akong nakitang tupang ganon. Why? Because sheep do not debate with the shepherd. They follow him. Because they trust him. Because they trust him. So as I conclude tonight, you know, si Lord, He gives us a picture of a life that is unmuted. He gave us the right to vibe to the shepherd's frequency. By what? By recognition, relationship, and response. So when we turn down yung noise ng mundo, nung noise na meron tayo, that's the only time na kaya nating i-tune in yung sarili natin sa voice ng shepherd natin. The question today is God speaking? The real question is, are we listening and willing to follow when He speaks? Kasi si Lord, no doubt, laging mangungusap si Lord. He's a God of relationship. He loves to talk to you. He loves sharing His heart to you. But the question is, are you willing to listen and are you willing to follow? Baka ngayong gabing ito yung kailangan mong gawin para mapunta ka na dun sa success zone mo. Baka ngayong gabing ito yung kailangan mong gawin. Na Lord, hindi lang ako basta makikinig. I wanna follow because I trust you. The Bible speaks of Jesus as a good shepherd. Meaning, hindi ka naman ipapahamak ng shepherd mo eh. So, ba't ka pa makikipagdebate? Bakit ka pa magrarant? At bakit ka pa kung ano-ano pang i-reason out mo kay Lord? Hindi ka naman niya ipapahamak eh. Ba't di ka na lang sumunod? So as we stand right now, if you may, you can stand in the presence of God. And for those who are nasa online, kung meron po kayong place dyan that you can be alone and feel mo yung presence ng Panginoon, let's do it. Kasi bawat salita ng Panginoon ay importante. And as a Christian, as a sheep, you don't want to miss God's word. Mahirap. Pag na-miss mo yung word ni Lord, just a second or a minute, magugulo. Pwedeng magulo buong araw mo. Kaya ako, sabi ko nga kahit nung nag-work pa ako sa corporate, kahit sa panahon na nakapila ako, nag-aantay ng sasakyan dyan sa ilalim ng MRT, I still open my, my mobile, my phone here. Doon ako nagbabasa ng salita ni Lord. Pagdating ko ng office, habang nandun ako sa sasakyan, pinagdinilay-nilayan ko. Kung halimbawa, Book of Proverbs yun, or Book of John. Pagdating ko ng office, doon ko isusulat.
Kasi alam ko na yung pakiramdam at alam ko na kung anong patutunguhan ng araw ko pag wala yung command ng Lord. Pag wala yung word ng Panginoon. Alam ko magaling ka. Alam ko the best ka sa ginagawa mo. Pero walang champion na hindi ni-lead ng magaling na leader. Kaya kung gusto mo pang ma-reach yung full potential mo, listen to God. Obey His word. Ulitin ko, He is a good shepherd. Wala pang wala pang naapahamak na sumunod sa Panginoon. Baka yung iba, nagkamali. Di ko alam kung sino yung Diyos na sinunod nila. Pero yung tunay na Diyos, hindi ka ipapahamak niyan. So as we close our eyes tonight, first things first, learn to recognize God's voice. Lord, dito ako mahina eh. Ang lakas kasi ng boses ko, Lord. Ang lakas kasi ng boses sa paligid ko, God. Or maybe, kagaya ni Samuel, I don't know your voice. This is the right time. Simulan mo sa gabing ito. Yung pagbibuild ng relationship sa Panginoon. Don't just come to God kapag may panahon na struggle lang, malungkot lang. Lapit ka din kay Lord pag masaya, pag kinikilig, pag tuwang-tuwa. Kasi gustong-gusto ng tatay mo yan. Na nakikita niya lahat ng emosyon mo. So let's start with giving our lives to Jesus. Para ma-recognize natin siya sa buhay natin. Let's start with trusting Him with our lives. Kung ano man yung meron sa buhay mo ngayon, ipagkatiwala mo lahat sa Panginoon. Kung dito ang mahina at pakiramdam mo, Lord, medyo matagal na rin naman akong Christian, but I still got confused with your word and with my word, my voice, and with your voice and the voice of others. Baka importante mo na intimacy. And intimacy will start the moment that you give your life to Jesus. Pagkatiwala mo kay Lord, again, He is a good shepherd. Di ka niya iiwan. Di ka niya ipapahamak. Kahit yung pinagdadaanan mo currently, bigay mo kay Lord. Magugulat ka how God will direct your life. So if this is your heart's desire, maybe first time mo, or you just want to rededicate your life to God. You just want to renew your vow to the Lord. Maybe nakikita mo, ito yung need eh. Yung pag-amin na, Lord, oo, matagal na ako nagsisimba, but aaminin ko na hindi ko pa rin ma-recognize yung ikaw sa buhay ko. I believe this is the right time para maging proper yung relationship and intimacy natin sa Panginoon. If this is your heart's desire right now, ano man yung inaamin mo sa Panginoon, at a count of 3, you can raise your hand. Whether you're nasa on-site or nasa online. And you can pray this prayer with me. You can raise your hand. 1, 2, 3. At sabihin mo, Lord Jesus, I come before you now. I know I'm a sinner. But I believe that you are my Lord and my Savior. Today, I accept you in my life. Forgive me. Cleanse me. Lead me. In Jesus' name I pray. Amen. John 1:12 sinabi doon, sino daw ang manampalataya sa Kanya at tumanggap sa Kanya, bibigyan niya ng karapatang maging anak
ng Diyos. The moment that you accepted Christ as Lord and Savior, He gave you the right to become a child of God. Being a child is not about religion, but about relationship. He is your Father now. You are His child now. Malaki yung difference. Kanina stranger kayo sa isa't isa. Ngayon magkarelasyon na kayong dalawa. He knows you well. Pero tayong mga tao, hindi pa natin ganun kakilala si Lord. That's why it is important for us to cultivate this relationship. Every day you come to God. You surrender everything to the Lord. Kahit na alam mo na yung itatakbo ng araw na to, na parang sure ka na, no, you come to God and tell God, Lord, my full dependence is yours. Sa'yo lang ako sumasandal, Lord, sa araw na to. Alam ko po, binigyan mo ko ng galing. Alam ko, Lord, binigyan mo ko ng talento. But Lord, apart from you, itong galing at talentong ito, it's nothing. It's nothing. Araw-araw sasandal. Araw-araw makipag-usap tayo sa Panginoon. Sabihin na ng mundo na para kang nababaliw. Sabihin na ng mundo na para kang nawawala sa katinoan. Pero sa totoo lang, sabi dun sa verse natin kanina, yung mga Pharisees hindi nila maintindihan because they are not part of the sheep pen. They are not part of the flock. Meron talaga mga taong hindi makakaintindi sa relationship na binibuild mo with the Lord. But it's okay. For a moment, it's okay. Kasi pwedeng gamitin ka rin ng Panginoon para sa kanila. Kahit na minsan parang feeling mo, mamimiss mo yung ibang mga bagay sa mundong ito, okay lang kung ang ginagawa mo naman ay pag-i-spend ng time kay Lord. Huwag ka mahihiyang manalangin. Huwag ka mahihiyang mag-devotion. Huwag ka mahihiyang kausapin ng Panginoon. Huwag ka mahihiyang i-pour out yung heart mo sa Panginoon because that is what He wants from us. Lord, tonight our desire is not just to hear from you. God, our desire tonight is to be able to obey you, Lord. I wanna know Sa lahat ng maririnig po namin sa iyo. just about So Holy Spirit, I pray that you minister to your people, God. Let this place, Lord, be saturated, Lord. Let this place, God, be filled with your presence, oh God. And even to this person who's watching right now, I pray that you touch his heart. I pray that you touch her heart right now. Na hindi mukhang weird na nakikinig lang, pero Lord, handang makinig at handang sumunod. Lord, I pray for these young professionals. Meron ka mga personal na pinagagawa po sa kanila. Hindi ko po ito alam. But I pray right now for the spirit that is willing to obey. A heart that is willing to obey. And as we sing this song, may this song be the prayer of your heart tonight. Lord, ayoko lang nung katabi ka. Ayoko lang yung lumalakad kasama ka. I want to know you more to the deep level, God. Ayoko lang, Lord, malaman na mahal mo ko. Lord, gusto ko ring makita, minamahal kita. Higit sa lahat at kahit kanino pa. Not just about you, I wanna be with you. Not just around you, God. Today, Lord, speak continuously, God, to your people, Lord. Kung ano yung sinasabi ni Lord, sumunod ka lang. Just say yes to God.
boses mo ang mahalaga, Panginoon. As you sing once again this song, let your voices be heard right now by the Lord. Ganun kalapit na tila baga nararamdaman namin ang paghinga mo, Lord. Ganon ka-close, God. This is the desire of our heart. That you're not gonna talk to us from afar. That even your whisper, Lord, we will be able to hear. And we will be able to obey. Pain na parang nagsusumigaw sa sakit. But sa lahat ng ito, Lord, ang katapat lang nito, Lord, boses mo. Salita mo na nagbibigay ng kapayapaan, assurance. Salita mo na nagpapawi ng anumang mga worries. Salita mo na nagpapalakas, nagbibigay ng hope. That's why we know, God, how important it is to listen and to obey you, God. I pray, Father God, that tonight, na idala nga namin, Panginoon, ang aming mga sarili, Lord, to that kind of level na willing kaming makinig at sumunod din po, Panginoon, sa'yo. Thank you, God. Kasi sa totoo lang, Lord, ang kausapin mo kami ay napakalaking privilege. You can talk to other people. You can just ignore us. Kahit ano namang, Lord, ang achievements namin, wala ito compare kung sino ka sa buhay namin. You are the King of Kings and the Lord of Lords. At ang makausap kami ng hari ng mga hari ay isang napakalaking privilege. Thank you, Lord. It is because of your grace, God. It is because of your righteousness on us, Lord, kung bakit nangyayari, Panginoon, ng ganitong klase ng intimacy. Ikaw pa din, Lord, ang gumawa ng paraan. Ikaw pa rin, Lord, wala ng iba. Kaya dalangin ko, Panginoon, sa lahat po ng mga young professionals, sa lahat po na nandito, nakapakinig ng salita mo, na experience yung presence mo, God. Dalangin ko, Panginoon, hindi na kami bababa sa ganitong klase ng level, Lord. Lord, i-maintain namin to at itataas pa namin, Lord, yung level ng intimacy namin. So that we will always recognize your voice, God. At hindi kami madideceive ng kaaway, Panginoon. Thank you, Father, for always talking to us. Thank you, Lord, kasi sa totoo lang, Lord, araw-araw, hindi kami. Sa araw-araw, Lord, ikaw yung lagi naghihintay para kausapin namin. But thank you, God, for not giving up on us. Salamat, Lord, na kahit minsan may mga pagkakataon siguro na tila baga kakausapan ka na lang namin kasi kailangan na para bang ikaw yung last resort namin. Pero Lord, still you speak and you lead us.
Thank you for that grace, God. Dalangin ko, Lord, yung grace, yung truth na to, Lord, ang patuloy na bumago, Lord, ng desire namin to be intimate with you, God. Hindi lang namin malaman ng Bible, hindi lang namin malaman ng theology, hindi lang namin malaman, Panginoon, yung mga religious routine na ginagawa namin. Pero ang totoo, Lord, malaman namin kung ano ang nasa puso mo, Panginoon. Thank you, Father God, for the privilege to know your heart for your people, for us, God. Lord, today, we just want to give you all the glory, God, because you deserve it po. We want to give you all the honor, Lord, because you deserve it po. Sa iyo, Panginoon, ang lahat ng kapurihan sa araw na ito. To you alone, God, this is our prayer and our desire. In Jesus' name, amen and amen. Come on, a big clap offering to Jesus right now. Malakas na palakpak para sa Diyos na buhay. Come on!